ulat sa unang taon ng panunungkulan ni Dad sa unang distrito ng Bulacan. Magandang araw, kaunang distrito! Sa pagsisimula ng taong 2024, taus-pusong pasasalamat ang ipinahahatid ni Congressman Danny A. Domingo sa ating patuloy na pagbibigay ng tiwala, suporta at pagmamahal. Dahil sa ating suporta, marami ang napagtagumpayan at nagawa ni Dad sa kanyang mahigit isang taon na panunungkulan bilang kinatawan ng unang distrito ng Bulacan. Bawat araw na dumaan ay ginamit niya bilang oportunidad upang maisakatuparan ang mabuting paglilingkod at pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kadistrito. Itinaguyod niya ang mga proyekto at programa na nagdadala ngayon ng positibong pagbabago sa ating distrito. Ngayon, habang patuloy na naglilingkod si Dad sa second regular session ng 19th Congress, sama-sama nating balikan ang mga isinagawa at ginagawang mga programa at proyekto ni Dad. Napakaswerte po ang primerong distrito ng Bulacan, lalo yung bayan ng Malolos kasi yung kinakatawan mong congressman ng First District, si Attorney Danny Domingo ay napakasipag at napakamaayos ang trabaho niya. Akala mo tahimik lang yan pero very effective yan at lahat ng kailangan po ng inyong distrito inaasikaso niya. Hindi yan parang sinasabing neophyte first termer. Veteranong-veterano ang kilos niya at nakikita ng ating mga ibang mga congressman, marami silang matutunan nila sa kilos at gawa ng ating mahal na congressman. Nagpasa si Dad sa House of Representatives ng mga House Bills at Resolutions. Kabilang ang isang resolusyong humihiling na gawing prioridad ang pagbibigay ng agaran at komprehensibong solusyon sa problema ng pagbaha sa Bulacan at mga panukalang batas na magpapabuti sa agrikultura, edukasyon at ekonomiya ng bansa. Nagsagawa ng mga programa at aktibidad para labanan ang pagbaha, mapangalagaan ang kalikasan at malinis ang kapaligiran gaya ng dredging of waterways project sa mga ilog, sapa o daluyan ng tubig sa iba't ibang barangay. Pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation para isulong na masolusyonan ang problema sa pagbaha, pamimigay ng mga punong namumunga at paglulunsad ng Operation Linis Kapaligiran upang pagbaha ay maiwasan. Isinulong na mapondohan at maisakatuparan ang iba't ibang proyektong infrastruktura gaya ng konstruksyon ng multipurpose building, farm-to-market road at iba pang kalsada o daanan, road widening at upgrading, at mga infrastrukturang panangga sa baha. Nagpamigay at nagpatayo rin ng mga poste ng kuryente, nagkaloob ng mga lupang panambak, nagpagawa ng mga pathwalk at mga tulay na daanan ng mga tao, at iba pang proyektong nakipakinabang sa ating mga kadistrito. Inilunsad ang mga medical assistance program gaya ng libreng sagip sa Mata Medical Mission, katuwang ang St. Thomas Eye Center para sa libreng operasyon sa katarata at pugita at pati na rin medikasyon at salamin sa mata ng mga senior citizen at iba pang may problema sa paningin. Libreng prosthetics leg project, katuwang ang Kapampangan Development Foundation upang mabigyan ng pag-asa at pagkakataon na makatayo o makalakad muli ang mga amputee o naputulan ng paa. Tulong para sa mga individual na nangangailangan ng iba't ibang medikal na pagsusuri, diagnostic procedures, konsultasyon o check-up, pagpapagamot ng iba't ibang karamdaman, operasyon at iba pang serbisyong medikal sa iba't ibang ospital. Libreng bitamina at mga gamot na pang-maintenance, pati na rin ang mga kagamitan tulad ng nebulizer, oxygen tank, glucometer, sphygmomanometer, wheelchair at tungkod. Pagbisita at pagkakaloob ng tulong pinansyal at grocery pack sa mga bedridden o may karamdaman sa iba't ibang barangay sa unang distrito.
isinagawa ang programang Serbisyo sa Toda para sa Ligtas na Pasada na nagkakaloob ng libreng change oil, pagsasaayos ng fuel filter, pagpapalit ng brake switch, headlight at iba pang piyesa, at pagmimintina ng iba pang bahagi ng pamasadang tricycle. Ipinatupad ang pagpapahiram ng traktora sa mga magsasaka upang maging mas maginhawa ang pagsasaka sa mga bukirin. Magkakaroon din tayo ng dagdag na makinaryang pansaka, bunga ng paglapit na ginawa ni Dad sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nangasiwa at tumulong sa pagbababa ng programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD at Integrated Livelihood Program o Kabuhayan Program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD. Kasama rito ang tulong pang-edukasyon para sa mga mag-aaral, tulong pinansyal para sa mga driver at iba pang sektor, medical assistance sa mga may sakit at iba pang nakararanas ng krisis. Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD. Emergency Cash Transfer o ECT ng DSWD para sa mga naapektuhan ng bagyo at pagbaha at Sentinel Program ng Department of Agriculture. Nagkaloob ng scholarship sa tulong ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kabilang dito ang mga kursong bread and pastry production, shielded metal arc welding, food and beverage services, visual graphic design, barista, at organic agriculture production. Namahagi ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo at pinangasiwaan din ang pamamahagi ng relief mula sa DSWD at PAGCOR. Nagkaloob ng tulong para sa mga namatayan, nasunugan, organisasyon o samahan at iba pang individual na nangangailangan ng tulong pinansyal o kagamitan. Namigay ng libreng yero sa mga mamamayan at nakipag-ugnayan din sa PAGCOR upang mas marami ang mabigyan ng yero para sa pagsasaayos ng bubungan ng mga tahanan. Namahagi ng libreng bigas sa mga nasalanta ng bagyo, mga namatayan at iba pang nangangailangan. Nag-organisa ng mga People's Day o konsultasyon, pulong at mga aktibidad na naglalayong makinig at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kadistrito. Nagkaloob ng libreng serbisyong legal para matulungan ang ating mga kadistritong walang kakayahang kumuha at magbayad ng abogado. Patunay ang mga ito ng pagtupad ni Dad sa kanyang pangako noon na maghatid ng serbisyong dekalidad at maiba naman ang takbo ng paglilingkod sa ating distrito. Sa mga susunod na araw at taon, makakaasa tayong magpapatuloy ang mahusay at maayos na pagganap ni Dad sa kanyang tungkulin. Patuloy rin niyang diringgin ang ating mga boses at hahanapan ng solusyon ang iba pang kinakaharap na hamon ng ating distrito. Muli, taus-pusong nagpapasalamat si Dad sa ating lahat. Ang lahat ng napagtagumpayan gawin ni Dad ay tagumpay din nating lahat. Dahil para sa kanya, tayo ang naging susi kung bakit naiba na.